Pagdating sa Naga Airport, muling binigyan ng departure honors ang mga labi ni Secretary Robredo bago ito ibiyahe papuntang Maynila. Para sa detalye, naroon ang aking partner sa News to Go na si Cara David. Cara. Hi, Howie. Paalis na ngayon yung mga labi nitong si DILG Secretary Jesse Robredo dito sa Naga Airport. Kanina dumating ito dito mga 8:15 to 8:30 ng umaga. Merong mga honor guards na nakaantabay dito. 50 honor guards ito. Galing pa ito ng Camp Crame. Tapos pagdating dito ng coffin ay 8 PNP generals from Bicol ang nagsilbing pallbearers ng coffin nitong si Robredo. Very, very solemn yung naging seremonya dito. Dumating din syempre dito yung pamilya ni Robredo, naka all black na dress itong si Attorney Leni Robredo, ang asawa ni DILG Secretary Robredo. Nakaputi naman yung dalawa sa kanyang mga anak, tapos si Aika nakaitim. Nandito rin yung ilang mga cabinet secretary. Dalawang eroplano yung nakahanda dito, isang commercial cargo plane at isang Airfield Express plane. Yung Airfield Express plane, yan yung sasakyan ng mga cabinet secretaries na nandito. At the same time, yung mga iba pang members ng family at saka mga friends ng Robredo family. Pero ang immediate family ni Secretary Robredo, si Attorney Leni Robredo, ang kanyang mga anak na sina Trisha, Aika at Jillian ay kasama ng kanilang ama doon sa loob ng commercial cargo plane. Hinihintay lang natin ngayon yung pag-alis, pag-take off nitong commercial cargo plane na una munang umalis yung aeroplano na lulan ang mga cabinet secretary at ang mga kaibigan ng pamilya Robredo. Ang sabi sa atin dito ng PNP at saka ng mga honor guards ay bibigyan ng 19-gun salute itong si Secretary Robredo as he leaves Naga Airport. Kanina rin, Howie, bago kami pumunta dito sa airport, may nadaanan kami. Yung alam mo, overwhelming yung support ng mga taga-Naga dito kay Robredo. The streets were lined with yellow ribbons at saka nagwawagayway ng mga yellow flags yung mga tao habang papunta dito sa airport ng Naga. Itong labi ni Secretary Jesse Robredo. Ang coffin ni Secretary Jesse Robredo ay inilagay sa isang wooden crate sa loob ng eroplano. Ito daw ay in accordance with airline policies. Tapos dadalhin ito, idediretso ito sa Villamor Air Base bago magkakaroon ng burol sa mismong Malacanang. So at the moment, inaantabayanan pa rin natin yung pag-alis ng cargo plane na ito. Any minute now, it's going to leave kasi naka-take off na yung isang aeroplano, yung commercial plane, na lulan yung mga pamilya, kaibigan at yung cabinet secretaries. So, ayun, hanggang ngayon, nandito pa rin yung isang cargo plane, inaantabayanan pa rin natin yung pag-alis nito. Yeah, Cara, linawin ko lang, yung airport nasa Pili, hindi Naga, ano? Yes. Ang tawag pa rin nila kasi dito is Naga Airport. But yes, this is in Pili. Ngayon, Howie, paalis na yung eroplano. Maandar na ito. Papunta dito sa runway. Yeah, Cara, pakiulit lang kung sinong nandyan sa aeroplano na yan. Sino-sino yung mga nasa loob? Ang nandito sa loob ng commercial cargo plane na lulan yung coffin nitong si Secretary Robredo ay ang kanyang asawa na si Attorney Leni. Nandun din sa loob yung kanyang tatlong anak na si Trisha, si Aika at saka si Jillian. Yung isang plane, nandoon yung sina Secretary Lacerda at saka yung mga iba pang mga cabinet secretaries na nandito at saka some members of the family and friends. Yeah. Gaano kahaba yung biyahe mula Naga hanggang dyan sa airport? At kumusta naman yung reaction ng crowd? Kung may crowd ba sa daan? Yes, Howie. Kanina on my way to the airport here in Pili, talagang ang aga
pa lang, kasi maaga ako nagpunta dito, ang aga pa lang, nandun na yung mga tao busy tying yellow ribbons dun sa mga poste. Tapos may mga bata na meron silang mga yellow na mga placards, nagpapasalamat sila kay Secretary Robredo. Tapos merong mga bata sa matatanda, nag-wave sila ng mga yellow flags. So, and sa gabi pa lang, Hawi, talagang walang tigil yung buhos ng mga tao doon sa Burol, doon sa Archbishop's Palace. Talagang hanggang kalsada yung pila ng mga tao. Yun nga yung sinasabi sa atin ni Attorney Leni Robredo. Sabi niya, hindi daw niya akalain na overwhelming yung support na makukuha ng kanyang asawa. Tuwing uuwi daw kasi itong si Secretary Robredo sa kanila, lagi niyang sinasabi, he feels very insecure kung may naiaambag daw ba siya sa lipunan or meron ba siyang naibibigay na tulong or inspirasyon para sa kanyang bayan. Sabi sa kanya daw ngayon, in hindsight, sinasabi ni Attorney Leni Robredo, yan na yung sagot. Totoo, marami siyang na-inspire ng mga tao at minahal siya talaga, hindi lang ng mga taga-Naga, pero people from kahit hindi taga-Naga, from the Philippines, from all over the country. So, yun, masasaksihan natin yan pagdating sa Maynila, kung ganun din ba yung support and outpouring of support and love for Secretary Robredo once magkaroon na ng burol dyan sa Malacanang. At the moment, lumiko na itong aeroplano, itong cargo plane carrying the remains of Secretary Robredo. At magte-take off na ito any minute now. Howie. Yeah, lalapag yan sa Villamor Air Base, no? Yes. Maya-maya lang. And from there, didiretso yung convoy ni late Secretary Robredo along Ross Boulevard papuntang Malacanang. Yes, oo, yeah. Papuntang Malacanang. And I think naglabas na rin ng schedule ang Malacanang kung ilang oras yung viewing hours kumbaga doon sa loob ng halls ng Malacanang. Yeah. Kara, nabanggit mo kanina yung dami ng tao doon sa Burol, ano? Kagabi. Nandun din ba yung pamilya? Sinasalubong ba ni Attorney Leni yung mga tao? Kinakausap ba niya? For the past days na nagko-cover ako, hindi lumalabas masyado itong si Attorney Leni Robredo doon sa ground. Pero ang minimit lang niya yung mga tao na pumapasok na doon sa loob. Pero kahapon, pagkatapos niyang nagbigay ng press con ng 10 o'clock in the morning, tuloy-tuloy na. Every now and then, you would see her outside kasi walang patid na rin yung mga misa at saka mga necrological service na isinasagawa. And nakita natin siya kahapon, nandun na siya. And nung gabi, she was also there with her children. In fact, nakita pa nga natin kagabi, itong si Jillian, yung bunsong anak nila, na suot-suot pa yung relo, yung Timex watch na kinukwento nila na 3 days underwater, tapos ito yung relo ng kanyang tatay, na ngayon ay working pa rin at nagsisilbing alaala nitong bunsong anak nila sa kanyang ama. Yan, nagbigay nga ng press con kahapon si Attorney Leni Robredo. Doon nga niya sinabi na sinabi daw sa kanya ni Secretary Robredo na wala na siyang ibang pangarap. His dreams have been fulfilled. Quote-unquote na raw siya. Kaya yung sinabi mo kanina na minsan daw nagtataka si Attorney Robredo kung nakakapag-serbisyo siya sa bayan. Parang sinabi rin ni Leni kahapon na ayon nga kay Secretary Robredo, fulfilled na siya. Yung mga dreams niya para sa sarili. Sabi niya, iniisip na lang daw niya yung mga anak nila. Oo. In fact, tinanong ko rin kahapon, I was given a chance to ask doon sa press conference, yung issue tungkol doon sa controversial na udlot na confirmation sa commission and appointments. Tapos medyo, she gave me a small laugh. Medyo natawa siya, si Attorney Leni Robredo. Tapos sabi niya, alam mo, hindi naman yan masyadong importante para sa aking asawa. Sabi niya, ang mas importante para sa kanya at para sa kanilang pamilya ay yung nagagawa niya ng maayos at mahusay ang kanyang trabaho. So such a humble person and full of humility talaga. So kahapon kaming mga media, hindi rin namin napigilan na maging emotional din kami, and talagang sobrang amazing yung humility na at yung strength na pinakita ng pamilya Robredo. So yeah. Parang lumalabas Kara kasi yung coverage namin kahapon, lalo na nung na-meet namin ito si Attorney Leni. Yeah. Right now, Howie, the plane has just took off
umalis na itong aeroplano. At expect natin na in about an hour or so ay darating na yan dyan sa Maynila, sa Metro Manila. Idediretso muna sa Villamor Air Base sa Taguig, tapos dediretso na sa Malacanang. Maraming salamat, Cara David.